Ilang araw ako sa interviewer Alvarez. Daksa lang huwag kang huwag kang mag-alala. Hindi ko naman nakasahan dito. Gusto lang namin malaman kung ano yung mga nalaman mo na pwede makatulong sa investigasyon. Okay lang ba sa'yo? Yes, sir. Salamat. Bago tayo magsimula, ano muna yung pangalan mo? Ako po si Apple Rose, sir. Saan ka nakatira? Sa... sir? Marcos Alvarez. Ilang taong ka na? 22 years old po. Ano yung trabaho mo? Ano po siya? Delivery rider po. Okay, Ro. Kung ano ka naman ba ngayon? Komportable? Kailangan mo ba ng tubig o pahinga muna bago magsimula? Ayos na po ako, sir. Sige, balikan natin yung nangyari kagabi. Nasaan ka bandang alas 8 ng gabi? Nasa may tindahan po ako, sir, sa may kanto. Anong ginagawa mo doon? Bumibili lang po ako ng inumin. Pagkatapos ng trabaho, Mag-isa ka lang ba nun? ano po, sir? Gaano ka kalayo sa kanila? Mga 3 metro po siguro, sir. Narinig mo ba yung pinag-uusapan nila ngayon? Opo, parang tungkol po sa utang. Naintindihan ko, kapag may problema sa pera, nagiging emosyonal ng tao. Pwede mo bang ilarawan yung unang lalaki? Yung isa po nakaitim na jacket at nakakap. Paano naman yung isa? Nakaputing t-shirt po at naka-short. May napansin ka ba nga ba kakaibang kilos sa kanila? Yung nakaitim po, galit na galit. May ginawa ba siyang masama? Agresibo? Opo, nanulak po siya eh. Ano naman yung ginawa ng isang lalaki? Parang matras po eh. Ano ang sumunod na nangyari? Naglabas po siya ng patalim. Ano naman yung ibang reaksyon ng ng ibang tao? Nagulat po kami, sir. Tapos yung iba, tumakbo. Naintindihan ko. Yung mabilis ba lang ba yung pangyayari? Opo, sir, mabilis eh. Nasugatan ba yung kabilang lalaki? Opo, sa braso lang po. May tumulong ba sa biktima? Opo, may mga tao pong lumapit eh. Ano naman ang ginawa ng suspect pagkatapos? Ano po siya, sir, tumakbo po siya. Saan siya tumakbo? Malapit po sa eskinita, dun sa may covered court. May dala ba siyang sasakyan? Wala po, tumakbo lang siya. May kasama ba siya? Wala po, mag-isa lang siya. Nakita mo ba yung mukha niya ng malinaw? Medyo po, pero naka-cap siya eh. Naintindihan ko. Sa tingin mo ba, nakilala mo siya kung sakaling makita mo ulit? Opo, sir. May napansin ka ba? Iba pa? Parang may sugat din po siya sa kamay, sir. Saan mo napansin yan? Nung tumatakbo po siya. May iba pa bang nakakita sa insidente? Opo, may 3 pa po sa tindahan. Kilala mo ba sila? Opo, sir. Yung isa tindero, tapos yung dalawa hindi na po wala na. May tumawag ba ng tulong? Opo, may tumawag po ng barangay. Gaano katagal bago dumating yung tulong? Mga ilang minuto lang po. Naintindihan ko. May gusto ko ba bang idagdag? Wala na, sir. Yun na po yung nakita ko. Okay, Ro. Malaking tulong yung mga sinabi mo. Salamat sa kooperasyon mo at sa oras mo. Salamat din po, sir. Sa sinagawang interview, naging maayos at kalmado ang atmosphere. Gumamit ako ng kindness approach upang maging komportable si Witness Rojo at malayos ang makapagbigay ng impormasyon. Gumamit din ako ng extenuation approach upang ipakita ang pag-unawa sa sitwasyon at hindi siya mapresyo. Dahil dito, naging cooperative ang witness at nakapagbigay ng malinaw na detalye tungkol sa pangyayari. Sa kabuuan, sapat ang ginamit na approach upang makakuha ng mahalagang impormasyon na makatulong sa pagpatuloy ng posibleng may sala
sa pagtukoy ng posibleng may sala. Sabihin mo ang buong pangalan mo para sa record. Ako po ay si Gano Monson. Ginoong Monson, bago tayo magsimula, may karapatan ka manahimik at magkaroon ng abogado. Naintindihan mo ba? Naiintindihan ko po. Naintindihan ng kliyente ko ang kanyang karapatan at handa siyang sumagot. Monson, relax ka lang. Gusto lang talaga namin maintindihan kung ano yung totoong nangyari. Nasaan ka nung gabing April 5? Nasa bahay lang po ako. Naintindihan ko kung bakit mo sasabihin yan. Minsan natatakot ang tao. Pero may impormasyon kami na nakita ka ng alas 9 ng gabi. Okay lang yan. Hindi ibig sabihin na masama ka na. Napadaan lamang po ako dun sa lugar na yun. Salamat sa pagiging honest. Malaking bagay yan. Minson, kamusta ka nitong mga nakaraang araw? May problema ka ba nito? Medyo stress lang po. Naiintindihan ko, minsan stress, minsan mainit ang ulo. Opo. Alam mo, hindi ka naman mukhang masamang tao. Minsan, may mga bagay talaga na nadadala ng emosyon. May nakausap ko pa doon. Opo, nagkausap po kami. Normal lang yan. Minsan, kakaroon talaga ng misunderstanding. Hindi ka naman siguro pumunta doon para gumawa ng masama. Tama? Hindi po. Sagutin mo lang kung anong totoo. Naniniwala ako sa iyo. Hindi mo naman intensyon na may masamang mangyari. Nagkaroon ba ng pagkatalo doon? Meron po. Okay lang yan, Juan. Lahat ng tao nagagalit. Minsan, sa gitna ng pagtatalo, may nangyari bang physical doon? Naitulak ko po siya. Salamat sa pagiging totoo. Hindi madaling sabihin yan. Sinadya mo ba ang pagtulak? Hindi ko po sinasadya. Naiintindihan ko. Minsan, nadadala talaga tayo ng emosyon. Hindi mo naman siguro balak na saktan siya ng ganong kalala, tama? Opo, aksidente lang po talagang nangyari. Nililinaw ng kliyente ko na wala siyang intensyon. Pagkatapos mangyari yun, anong ginawa mo? Tumakbo po ako paalis. Tinulungan mo ba siya o humingi ng tulong? Natakot po ako eh. Normal lang matakot. Ang mahalaga, nililinaw natin ang buong pangyayari. Monson, ang pagiging tapat mo ay makakatulong para malinaw ang buong pangyayari. Totoo ba ang sinasabi mo? Opo, totoo po lahat ng sinasabi ko. Sa isinasagawang interogasyon, ginamit ang kindness at explanation technique upang makuha ang tiwala ng suspect. Naging kalmado at maayos ang atmosphere, kaya naging komportable ang subject na nagsasalita ng pusa. Sa halip na direktong akusahan, ipinakita ang pag-unawa sa kanyang emosyon at sitwasyon. Sa ganitong approach, unti-unting umamin ang suspect sa kanyang pagkakasangkot at naipahayag na wala siyang intensyon na makapanakit. Sa kabuuan, naging epektibo ang ginamit na teknik upang matukoy ang kanyang partisipasyon sa insidente. Ngunit, kinakailangan pa rin ng karagdagang ebidensya upang mapatunayan ang buong pananagutan. Yun lamang po. Salamat!